My topic is digital transformation or the Facebook marketing. Yan. Facebook marketing, new normal. Ang kukulit ng mga kasi. Ngayon, bakit Facebook? Bakit Facebook marketing? Guys, sa mga naka-Instagram dito, story nyo na lang to. Tapos tag nyo ako, ha? Sa mga may My Day dyan, itag nyo ho ako. Yan. So, sa mga hindi nakakalam dito, sa My Day, anyway, tatalo na ako sa topic, May My Day ang Facebook. Some of you mahilig mag-My Day compare sa mag-post, di ba? Sarap mag-My Day. Sa My Day, mag-tag po kayo. Tag nyo kami. Tag nyo yung mga speakers para masishare din namin yung mga post nyo. Yan. Pakitag nyo po kami at magagamit nyo yan kasi mileage din yan eh. Pag share namin kayo, at the same time, pag tinatag nyo yung mga downline nyo, di ba, masishare kayo. So, mileage na rin yan. Okay, so pakitag niyo po ako sa Instagram, sa My Day. Okay? So, why Facebook? Bakit Facebook? Simply because world population, it's 1.69 billion and the top one, Philippines. Top one ang Pilipinas, the largest Facebook users globally. So most of us, ang market is Filipino pa rin. Tama, may nagmamarket na ibang lahi, pero ang pinaka-market talaga natin is Pinoy, kapwa natin Pilipino. Even may nagmamarket talaga. Dumami na tayo sa Africa, meron na tayo iba't ibang lahi. Pero most of us, Pinoy pa rin. And alam nyo ba, again, nakalagay na nga dito, based sa statistic, based sa research, di ba? Na top 1 ng Pilipinas na pinakamahilig gumamit ng Facebook with a minimum usage of 10 hours. Minimum FB usage per day. With 109 million ang mga users. World population, 1.69 billion ang gumagamit. 69 talaga. Mahilig talaga kayo sa 69. Diba? 96 na tayo. 96, 15 heads. Diba? 1.69 billion Facebook users. So world population. Okay. Ang gumagamit. Actually, diba? Nung nakaraan, even naka-record to. Pero nung nakaraan, I think na isang araw. Diba? Parang nag-brownout sa buong mundo kasi di ba, na parang 6 hours or 12 hours yatang na naka-down ang system ng Facebook at ng Instagram sa WhatsApp. Di ba? So marami mga negosyante ang nakaasa talaga sa Facebook. Maraming negosyante nakaasa talaga sa IG. Na mga social media ngayon. Siya yung pinaka-panginoon ng social media. Marami talagang gumagamit eh. Di ba? So karamihan sa market nandito. Even may nagmamarket sa TikTok, may nagmamarket sa IG, sa YouTube, pero ang landing page pa rin, most of them is sa Facebook. Kinakausap pa rin natin yung tao sa Facebook. So wala, ito talaga yung mas user-friendly kasi Facebook eh. Di ba? Yeah. Kaya Facebook marketing pa rin talaga. And most of the top earners talaga sa Facebook talaga nagma-market. Yan world's most used social media platform as of January 2021. Facebook, pinakamarami pa rin. Okay, so YouTube pangalawa. So hindi na to updated pero I think ang TikTok medyo humahabol dito, mataas na ang TikTok dito. 'Di ba? Yan. Transferring of wealth. We are experiencing a global crisis. COVID-19 pandemic, ang mga empleyado is maraming nawalan ng trabaho, maraming negosyo na bumagsak. Yung nasa video ko nga kanina, 'di ba? Na panahon ng pandemic, kung napanood niyo po yung video ko, sa panahon ng pandemic, instead na akala nga namin bababa yung mga income ng distributor, kami akala namin nahihina ang income namin. Pero mali, nagkabaliktad. Why? Kasi kung kailan nag-pandemic, mas lalong lumakas ang network. Kung kailan nag-pandemic, mas lalong nag-times 3, times 4. Ay, grabe po talaga. Because of the pandemic, dito namin naranasan, dito ho nagsimula ang 7 figures income. Okay, because of the pandemic, dito namin naranasan yan. Why? Kasi nga, marami mga negosyong bumagsak, pero always remember, ang mga nakakapag-adjust sa new normal, sila yung mga nagbo-boom. Sabi nga, pandemic is just a transferring of wealth. Why? Marami mga bumagsak na negosyo o trabaho.
Pero ang pera naman ho, hindi naman ho nasusunog, hindi naman po napupunta sa ibang planeta. 'Di ba? Ang pera ay earned pa rin. Ang pera ay nandito pa rin sa earth. Napupunta lang po ang most of the wealth sa mga negosyo or sa industry na nakapag-adjust sa new normal or sa pandemic. Kagaya ng empowered consumerism. So we have nothing to prove, 'di ba? In terms of numbers won't lie. Simula nung nagkaroon ng pandemic, grabe po ang mga nake-create na milyonaryo. 'Di ba? Every day, our company itself creating 2 to 3 millionaires a day. Grabe! Ganyang kalami. Hindi po ako nag-e-exage. But ito po ay legit based on numbers. Okay? Ako akin nga, 18 ang na-create ko. How much more the whole company itself? 'Di ba? Kaya ikaw na nanonood ka sa akin ngayon, kahit kaka-member mo pa lang, or even hindi ka pa member, okay? At napapanood mo itong video na to, i-apply mo lang lahat na matututunan mo sa Digital Blueprint, lalong-lalo na sa pinaka-poging speaker na si Don Bade. Bakit no choice kayo? Diba? Sigurado ako, one day, ikaw naman ang Millionaires Club. Kasi dati, alam nyo, to be honest ha, dati ang fastest, ang kalangan na madami mga naging milyonaryo. Dati pag isang taon, grabe ang bilis mo nang naging Millionaires Club niyan pag isang taon. Di ba? May 2 years, ang bilis mo niyan 2 years, 1 year, ang bilis na ngayon, hindi na ho, normal na. Di ba? Kanina yung sharer namin, shout out nga pala kay Joven Neri. Yan, siya yung nag-guest sa team namin, kay Joven. Grabe si Joven, di ba? New blood, tapos estudyante Gen Z, pero I think 10 months, hindi ako nagkakamali, 8 or 10 months, sorry for the pero ganun lang siya kaikli. 8 months, 10 months, Car Achiever Millionaires Club. Millionaires Club. 'Di ba? Bagong-bago. 'Di ba? Napakabago, pero ang dami nang nagtatag. Salamat sa mga nagtatag. I-share ko kayo mamaya. Diba? Bagong-bago pero kumita. Mayroon na ako narinig. Marami akong nakikita sa timeline ko. 6 months, 5 months, 4 months. Meron nga 3 months. Millionaires Club. Ang fastest natin is, I think wala pang nakakatalo kay Attorney Drew. 2 months, Millionaires Club. So you just imagine, in terms of sa time ng pandemic, may community na ganito. Tama, at nagiging normal po. Why? Kasi we have a system. The company system is very perfect for you to earn your wealth. At the same time, we have a Project High Digital Blueprint na tinuturo natin kung paano mo gagawin step by step. But tapos may malulupit pa na mentor. Di ba? Kaya wala kang choice. Yaman ka talaga. So whether you like it or not, whether you adopt or not, everything will be online. Di ba? Given na yan. Nangyari na yan. Sabi nga ng aking ninong na si Bill Gates. Sabi niya, 10 years ago, if your business is not in the internet, then you're out of the business. 10 years ago pa yan. So yung kanyang prediction, nangyari. Di ba? Legit. Sino pa ba rito yung hindi pa rin maka-adapt, ayaw pa rin maniwala na online na? Bahala siya. Online na po lahat. Online na po talaga lahat. Diba? So, how to set up your digital station? Mabilis tayo dito para focus tayo dun sa posting, dun sa profiling. So, first, kailangan mo syempre ng gadget. If you're an OFW, if you're a part-timer, it's okay kung isa lang. But if you're a full-timer, naka-hub ka, nasa bahay ka, at full-time ka, I suggest dalawa. Why? Dalawa, isang laptop, isang cellphone. Okay, bakit? Kasi lalo na kung ikaw yung pinaka-mentor, ikaw yung pinaka-upline, kailangan at full-time ka, dalawa talaga kailangan. Again, kung nasa abroad ka, part-time, okay lang isa. Why? Kasi may nagagawa ang laptop na hindi nagagawa ng cellphone. May nagagawa naman ng cellphone na hindi nagagawa ng laptop. So that's very simple. Mas maraming ma-technical na pwede kang gawin sa laptop. Next is fast Wi-Fi or fast data. Okay, kung nasa province ka, make sure na magpalagay kang Wi-Fi or mag-load ka ng mataas na data. Kailangan mo ng ring light, lalo na sa mga presentation. Di ba? Kagaya nito, kung wala akong ring light, madilim. Okay, kung nagsatalk ka, lalo na kung speaker kasi Zoom, you need a ring light.
Marketing pictures, script, and videos. This is very important, guys. Okay, take note of this. Why? Kasi marketing tools is very important for you to set up your online business. Ano to? Yung mga this is very basic. Yung kunyari yung information ng upline mo. Okay, so dapat naka-save sa yan. O ano pa? Info ng upline. Yung kung saan magpapadala, dapat may ganyan, di ba? Yung video ng mga success story, video ng pampresent, ng eco, ng neko, dapat nakagawa na meron kang sarili. Mamaya ituturo ko naman yan. Dapat nasa isang group chat yan. Doon na nung nakasave. Para forward ka na lang. Hindi ka na lagi nagsa-search. Okay? So, ano pa? Yung pagpipilian ng package, di ba? Yung laman ng benefits ng products. Yan. So yan yung mga basic na hahanapin ng prospect mo o pag may kausap ka, pag pinapaliwanag mo yung negosyo. Home office. Yan. Lalo na sa mga full-timer. Okay? Yan. Yan. Ito. So start na tayo. So how will you start your Facebook marketing? So or Facebook profiling. This is very common na ginagawa ngayon. Parang ganito. Imagine yourself na you are an influencer. Imagine yourself na you are artista. Sino rito yung pinangarap nila nung bata sila maging artista? Taas po yung kamay. Taas. O comment dyan, Mimi. Why, ako pinangarap ko maging artista nung bata ako. Kaso hindi ko na tinuloy at masisiraan ng karir si Coco Martin. At saka si Aljur Adbrenica, Diyos ko, baka si AJ Rabal, nako po, ayoko na lang magsalita. Di ba? Masisiraan ka rin ng mga yon. Pag ako'y tumuloy, si Piolo, di ba? Kaya hindi ko tinuloy, masisira ho yung buhay ko. Kapal mo ka. Diba? Kaya ayoko ng showbiz eh. Alam niyo naman masyado tayong diba? Kaya sabi ko, ayoko magtuloy ng showbiz. Kidding aside, seriously speaking, pinangarap ko maging artista. And ako nung ako nag-online marketing, sabi ko, wow, may pagkakataon na dito ko na ma-apply yung mga profiling. Mahilig kasi ako mag-browse. Ito bigyan ko kayo ng tip. Tumingin kayo sa IG. So, sino rito yung mga walang IG account? Mag-download na kayo ng IG account. So, doon po, marami kayong magagaling. Makikita na, open ko na talaga. Okay? Kasi ako, pag nagtuturo ako, gusto ko talaga open eh. Open letter. Kumbaga, ayoko nagsisikreto. Lahat tayo may karapatang yumaman, di ba? So, kailangan ganun tayo sa Project Kai. Okay, hindi tayo nagdadamot ng system. Mag-download kayong IG sa mga walang IG. So, doon nyo i-follow yung mga artista. Marami po kayong makikita ng mga influencer doon. Kasi sa Instagram, nandun po ang mga pasosyal at ang mga sosyal. Yan, mga sosyal at pasosyal nandun. So, doon magagaling pumustura, doon magagaling mag-high value. Okay? So, doon po din ako natingin sa mga artista. Magagaling yung mga yan. So, parang ganito. Yung Facebook mo, yan ang magiging negosyo mo. So always remember, dapat high value ang Facebook mo. HV. Di ba? So high value. Okay? Kasi parang ganito, mamaya ituturo ko sa inyo yan sa tamang gawin. Basta this is the mindset. Kung ano ang tingin mo sa negosyo mo, kung ano ang tingin mo na mangyayari sa buhay mo, bakit mo pa iintayin na magkaresulta ka bago mo pa i-apply? Kung ngayon pa lang, na kahit hindi ka pa kumikita ng malaki at nag-uumpisa ka pa lang, kaka-join mo pa lang, bakit hindi mo i-apply ang future self mo? Parang ganito, give value to your Facebook. Okay? Give value. Sabi nga, ito, ayan. O, di ba? Ano nakalagay dyan? You get paid for your value, not your time. Diba? Parang ganito. Ito, we don't get paid for the hour. We get paid for the value we bring to the hour. So, ano ibig sabihin nun? Kung paano mo binibigyan ng value yung pag-online marketing mo, dun din magdidepende kung kikita ka ba ng malaki. Okay? Kasi even ako, nung hindi pa po kami kumikita ng maayos,
Ako po talaga ay nagbibigay talaga ng value sa picture. Nagbibigay ako ng value sa caption. Hindi lang basta sipag. Kasi maraming masipag. Tama? Kasi kung sipag at sipag lang ng labanan para yumamang ka, di sana lahat ng mga construction, lahat ng sabi ni Warren Buffett, di sana lahat ng mga janitor or lahat ng mga di sana mayaman na. So hindi lang yon. Hindi lang pala hard work. You need to work smart also. You need to give value to your profession. Why? Kasi eto tapatin ko kayo. Sa mga nakikinig po sa akin na nandito, anong nakikita mo sa Easy? Nakikita mo ba to na extra income lang? Nakikita mo ba to na spare time lang, trip-trip lang, kaya ka nagne-network? Kasi kung ganun lang ang tingin mo dito, that's why hindi mo siya binibigyan ng value. So, pag ganyan ang binibigay mong value, so-so lang, maliit na value ang binibigay mo sa pag-online mo, sa pagpo-post mo, sa pag-my day mo, sa Facebook profiling mo, that's the reason kaya ang income mo ganyan kaliit. That's the reason kaya yung result mo hindi ganun kalaki, hindi na ma-maximize. Do you get the point? But pero kung ikaw yung tipong online marketer na ang tingin mo sa Easy, ang tingin mo sa ginagawa natin is a big time business, ang tingin mo dito, na dito mo makukuha yung mga pinapangarap mo sa buhay. Nakikita mo to as career, as a big time, hindi lang extra income. Di ba? Ngayon pa lang, kino-congratulate kita kasi I know magbibigay ka ng value. Nakuha niyo ako. Kaya ako minsan pag may nakakausap ako, di ba, apply, nagpo-post ako. Minsan madalas pa mag-copy paste lang ng mga caption, hindi mo lang nag-iisip. Hindi siya nagbibigay ng value. That's why yung result, kakarampot. Tama. Pero kung ikaw, magbibigay ka ng effort sa pagpipicture, magbibigay ka ng effort. Ako bago ako mag-post ng picture, maraming beses ako magpipicture. Even yan, bago yan, mga 10 yan, 10 take, 10 galaw, 10 ganyan, bago ko pumili. Medyo may mate arts talaga ako . Mate arts ako . So, you need to give value. Why? Kasi, again, your Facebook is your reflection. Okay? Kailangan sa Facebook mo palang kapani-paniwala ka. Diba? So, paano ka paniniwalaan kung paano ka paniniwalaan ng ibang tao na magpapadala sa'yo kung ikaw mismo hindi mo binibigyan ng value yung Facebook mo o yung pag-online mo? Parang ganito. Ito, pag-usapan natin, Facebook profiling. Okay. Ang point lang nung value na yan is you need to give an extra effort. Okay? Kaya nga bakit may extra top earn, may extra na extraordinary, di ba? May mga extra kasi simply because merong binibigay siya na extra. So yun lang ang pinagkaiba talaga. You need to have an extra effort sa ginagawa mo. Kasi this is your career . Parang ganito, example ko na lang, si LeBron James, di ba? Balik tayo doon sa value. Ano pinagkaiba ni LeBron James sa ibang NBA player? Simply because si LeBron James, sa panahon ngayon, siya yung talaga masasabi natin. Ako, I'm not against sa other player. Hindi rin ako dito or fan. Pero si LeBron James, siya yung talaga nagbibigay ng value sa career niya. Imagine mo, ang ini-spend niya sa health niya, ilang $1 million. Ayaw mag-specific, hindi ko yung specific na million, pero sobrang laki ng amount na ini-spend ni LeBron James sa kanyang health. Diba? So doon mo makikita na yung tao, kaya ganun kamamaw, na ganung edad, yung edad niyang yon para pa siyang bata kung kumilos sa talent niya. Diba? Ganun siya magbigay ng value, kaya siya is one of the highest paid NBA player as of now. Diba? Yun ang pinagkaiba niya sa ibang NBA player. Hindi lang talent. Parang ganito, merong isang service crew, nagtatrabaho, nagbibigay siya ng trabaho sa trabaho niya, for example, sa Jollibee, di ba? Spend siya ng 1 oras, pero magkano binabayad sa kanya ron? 100 pesos. Pero ang isang doktor, ang 1 oras ng doktor, di ba? Magkano binabayad sa doktor per hour? Mas mahal. Check up nga lang, 1,000 na .
Diba? Isang check-up lang yan. Wala pang 5 minutes na check-up. Magkano ng consultation fee? Why? Kasi ganun yung value ng doktor. Ganun din sa top earner. Ganun din sa negosyo natin. Magdidepende ang magiging resulta po natin dito kung paano mo bibigyan ng value yung ginagawa mo. Do it as passion. Kasi if nakikita mo lang long-term yung gagawin mo rito, ang dami mo na nakita na magiging successful, bakit hindi mo siya gagawin na with passion? Do it with passion. Do it with extra effort. So ito na, Facebook profiling. Okay? So sa Facebook profiling, parang ganito, celebrities and public figures are role models and brand ambassador. Diba? Networker parang ganun din. We are the future, we are the new generation of influencers. Always remember that. Ang influencer, hindi naman sa ang artista, di ba, magpipicture, di ba? Kahit anong lifestyle ang gagawin nila, di ba? Kahit anong pang-inspire, yes, nakaka-inspire ang influencer. Yes, nakaka-inspire ang ginagawa sila. Scastacly, yes, mga rapper. Even ako na-inspire ako doon, di ba? Kila Justin Bieber, di ba? Kila Zayn Malik. Lahat ng mga influencer, lahat ng mga celebrity na nakaka-inspire. Pero kahit anong gawin mo, ang baba ng chance na yung buhay nila, maging ganun ang buhay mo. Nakuha mo ba ako? Ang hilig-hilig natin mag-idol ng mga artista, ng mga influencer, ng mga celebrity. Pero ang point, kahit anong gawin nila ng pagpo-profiling, kahit anong inspire natin sa kanila, pero ang baba ng chances na yung maging buhay nila, magiging buhay mo din. Tama? Example na lang, si Piolo. Diba? Kaya mo bang maging kasi pogi ni Piolo? Hindi. Diba? Oh, even other influencer. Do you get my point, mga kapatid? So, what's my point? Networkers para sa akin, is the next generation influencer. Why? Kasi tayo mang-i-influence tayo. Why? Bakit? Kasi pag in-influence namin kayo, pag ginaya nyo yung ginagawa namin, ginaya natin mga ginagawa ng top earner, darating yung time, yung buhay namin, mataas yung chance ganun maging buhay nyo. Tama ba? So, anong gagawin natin? Simply ang gagawin natin, yan, mag-post tayo. Parang sila Piolo, di ba? Pag humawak ng Turks, ang mahal ng bayad na sa Turks. No? Ina-advertise lang naman nila yung produkto, ang mahal ng bayad sa kanila. Ganon din po tayo. Di ba? Matuto tayo mag-edit. May training niya si Ate Wing Gabino dyan, di ba? Kung paano mag-edit. Kahit basic edit lang. Ako hindi na ako naglalagay ng quotes eh. Tinatamad na ako maglagay. Hindi ako marunong makain oras. Hindi ako may editor talaga ako eh. Kaso, video editor ko, kaya hindi na ako naglalagay ng nagka-caption na lang ako. Di ba? Basta't may post na maayos. So parang ganun lang din. Lagyan mo ng quotes, lagyan mo ng ng value yung picture mo, mag-post ka, kahit nag-uumpisa ka pa lang. Malay ba ng prospect mo, malay ba ng mga friends mo, di ba? Kung kahit bago ka pa lang, mag-posting ka ng ganyan. Ano magiging dating sa mga Facebook friends mo? Mag-post ka ng ganyan, di ba? I'm worthy of a wealthy life. Isipin ng friends mo, grabe. Si Juanito, grabe. Di ba? Kung ikaw nag-work ka, empleyado ka, tapos nag-resign ka, grabe si Juanito. Bago ka pa lang, 1 month ka pa lang, nagpo-post na ng ganyan. Grabe, siguro kumikita. Di ba? Ang taas ang value mo agad. Ang lakas ng datingan kasi mukha kang artista pagpo-post eh. Kahit ang itsura mo hindi naman ganun ka di ba? Kahit hindi ganun ka kahit hindi ganun kauso ang itsura mo, basta't nadadaan mo sa ganyan, sa profiling, sa aurahan, panalo eh. Di ba? Nagigets po ba mga ka-NSP? So ganyan. So when taking photos, make it with style. So, with style, dapat clear quality, abundance, show lifestyle, good quality photos of food, clothing, places. Avoid unpleasing in inappropriate background when taking photos. Stay classy, clean, and unpleasing. Always remember, first impressions last. So dapat daw maayos, clear quality. Kasi pag malinaw, ang picture, pang mayaman. Pag dugyot, pag malabo, pang... ikaw nag-isip niyan. Di ba? Parang hindi yamanin pag malabo. May mga training tayo dyan para luminaw ang picture sa basic photo editing ni Ate Wing.
'Di ba? May mga training tayo diyan, puntahan niyo 'yun. O dapat umattend kayo doon. Actually, na-edit na ang pictures sa cellphone 'di ba? May sariling edit na 'yan. Pwede mo na siya. Even ako bago ko mag-post, ini-edit ko muna. Kahit ang cellphone ko pinaka-ano na, sabihin na natin example, ang cellphone mo iPhone 13 pa 'yan, 'di ba? Pero kailangan mong ako ini-edit ko pa rin, iba pa rin yung linaw 'di ba? Yung quality. Okay po? Yan. Avoid nyo yung mga medyo hindi ganun maganda sa mata. Yung background o mga hollow blocks o yung parang hindi ka magmumukhang classy. Diba? Ganun ang negosyo Diba? We are in the business of make-believe. Always remember that. Yan. Dapat ganyan. Always remember po, we are in the business of make-believe. Paano mo mapapaniwala yung ibang tao kung ang posting mo hindi ka panipaniwala? Paano may nagsabi, apply, nag-uumpisa pa lang ako, hindi pa ako kumikita, nag-ano pa lang. Yes, walang masama ron. Kahit ang background mo, puro white, background mo, tawag dito, puti lang. Ako, nakita niyo yung profile picture namin. Puti lang naman ang profile picture namin. Pag may time, pag may chance na, nakikita niyo lang po kasi ngayon, may result na. Pero nung nag-uumpisa po kami, marami kaming picture na kahit Pilipinas lang, nagmumukhang ibang bansa. Totoo. Nasa arte lang yan Nasa arte ng pagkuha. Okay, even ako, pumupunta ako before, pumupunta kami, ito naalala ko, pupunta kami, hindi ko makalimutan to, nagpunta kami ng Manila, nakipag-date ako doon. Tapos, sa Sofitel, yan. Wala namang bayad sa entrance ng Sofitel Walang bayad doon. Pumunta pa ako dun sa pool, tapos shirt ako, nagtanggal ako ng t-shirt. Ay, mamalay ba nila kung naka-check-in ako, nagpipicture-picture ako doon. Gusto niyo tignan niyo yung FB ko. Tignan niyo yung FB ko. Dali, tignan niyo yung FB ko. Puntahan niyo yung album ko. Nandun yung yung mga taon na saktuhan pa lang yung kita ko, ay ginagawa ko yan para lang may pang-picture ako. Pupunta ako ng hotel, Shangri-La, o order ako ng juice. Magkano lang ang juice? 100 pesos. Sa 100 pesos na yun, ang dami ko ng picture. Isa pang diskarte, isa pang tip. Isa pang tip. Alam mo nyo, kailangan yung namnamin na mayaman ka na. Kasi yun yung future mo Ako, ganun ako. Nung nasa hotel ako, ninanam ko na mayaman ako. Even ang bulsa ko ay magkano lang naman. Ini-imagine ko na, binivisualize ko na magiging normal sa akin ang lifestyle ng hotel. And truly enough, normal na po ang hotel. Normal na even yung kwarto ko, yung kama ko, pang hotel, yung di ba? Magiging normal po siya. Ganun po diskarte ko before. Nagdadala ako, tip ko na lang din sa mga nag-uumpisa. Ito ginawa ko nung nag-uumpisa Wala masama dito. Okay, so ito yung mga technique na to. Pwede mong gawin sa mga nag-uumpisa para may pang-picture ka. Kasi ang hirap po ngayon Gustuhin man natin makapag-travel ng ibang bansa, gustuhin man natin mag-travel na magagandang lugar. Medyo ang trabaho, may swab test, ang daming cheche-bureche. Diba? So kung dito lang naman sa Shangri-La or sa mga hotel, pwede makakapag-lifestyle. Diba? Ewan ko. Pero alam ko meron na ngayon. Ginagawa ko before, nagdadala akong 3 damit. Diskarte. 3 damit. Tara, iba-ibang picture. Parang yung dating, iba-ibang lugar, tapos iba-ibang damit. Tapos pang-posting na yan ng 1 buwan. Di ba? So, diskarte lang yan. Diskarte. Yan ang kailangan. Bakit? Kasi picture, kasi yan ang yan ang investment natin mga kapatid. Investment natin ang picture. Always remember that para may pang-posting tayo. Are you clear with that? Yeah. So, next is ang ating Facebook timeline. So, puntahan nyo po yung timeline nyo ngayon, mga kapatid, mga ka-NSP. Dali, puntahan nyo po. Labas kayo. Labas. Dali. Tingnan nyo ang FB nyo. Nakaka-inspire ba? O nakaka-expire? Dapat nakaka-inspire yan. Diba? Kasi ako, lagi mong tinitignan yung timeline mo. Dapat yung best na profile picture na ilagay mo dyan. Ito, hindi na ito yung profile picture ko bago na. Puti lang ang background ko dyan. Yung sa bago kong profile pic. Tapos yung background ko, yan, yung grupo. So, yung cover photo, dapat kaaya-aya din. Okay, kung gusto mong quotes, pwede. Kung gusto mong yung pangarap mong car, pangarap mong ganito, pwede din.
best na picture, pwede. As long as maganda sa mata at mukhang yamanin ng datingan. Kasi yun yung future mo eh. Diba? Yun naman future mo eh. Dapat tanggapin mo sa sarili mo, nayayaman ka, nagaganda buhay mo. Kasi kung yung utak mo pa lang is nire-reject na yan, ako po, problema yan, hindi ka yayaman. Kaya dapat tanggapin mo na. Okay? Your message to the world, your Facebook is your message to the world. So your Facebook profile will always be a reflection of your personality and who you are. So dapat maayos po yan. Dapat nakaka-inspire. Okay. Paano sa mga OFW, mentor, OFW ako? Walang masama ron. Pumustura ka kahit nandiyan ka lang sa kwarto mo. Di ba? Magdamit ka na maayos. Paglalabas kayo ng amo mo, ang ganda ng bahay ng pinagtatrabahuhan mo, magpicture ka. Alam nyo sa mga OFW, advantage nyo nga yan, nasa ibang bansa kayo eh. Bakit? Kasi market nyo rin naman kapwa OFW eh. Hindi naman ibig sabihin na OFW ka, wala ka ng hindi ka na magpo-profiling. No. The mere fact na OFW ka, mas nakaka-inspire ka kasi darating yung time mag-for good ka eh. At ang market mo, kapwa mo OFW. So kahit pa paano makakalamang-lamang ka sa postura. Tama? Mas katiwa-tiwala kasi kabayan ka eh. Are we clear? Yeah, postura pa rin. Magbihis ka na maayos, mag-makeup ka. Dapat gano'n. Next is always remember when posting, always dapat positive lang. Yes, good vibes lang. GB lang tayo. Train your mind to see the positive in every situation. If necessary, unfriend those who are not friendly to your business or to your Facebook. Pag mayroong mahiling mag-comment ng pangit dyan, ng negative, mas maganda unfriend mo na. Okay? Kung maraming nagko-comment, kung maraming babash sa'yo, huwag mo nang pansinin yan, i-unfriend mo na. Hindi nakakatulong yan. Okay? So huwag ka namang hinayang dyan. Okay? Dapat puro positive lang ang posting. Iwasan po natin na mag-post ng negative. This is very basic. I think ngayon, normal na sa atin to, hindi na tayo nagpo-post ng mga negative na mga posting. Okay, why? Kasi na tayo, new world na tayo, new world order. 'Di ba? Bagong mundo na, golden era of digital information, of digital information. Golden era na. So no negative posting kasi pag nag-post ka ng negative, ikakasira din ang negosyo mo. Okay? Yan. Ito, practitioner ako ng mga tinuturo ko. Last year, kasagsagan ng COVID, nang bago pa lang yung COVID sa Pilipinas, yung airpot ko tinamaan. April 5, nalaman namin may COVID siya. And alam nyo naman, noong 2020, nung pioneering si Papa sa COVID, pioneer siya, pag nagka-COVID, ito yung mga panahon na sobrang lockdown sa labas. Yung tipong pag lumabas ka talaga, ay wala. Talagang wala kang makikitang tao. Hindi kagaya ngayon. Ang mga tao ngayon, acne na. Alam mo yung acne, alam ko na yan. Hindi na takot sa COVID. Ang dami ng tinamaan, wala na. O bagang tao ngayon, naging immune na. Di ba? Hindi na ganun katakot. Pero noon, iba. Mas talaga to. Tapos ang tatay ko pa is a dialysis patient. Kaya medyo high risk. So, noong mga panahon na yan, for 2 months, hindi ako nag-post ng kahit hindi ko pinost si Papa na COVID. Unang-unang reason ko, ayokong mag-alala yung mga downlink ko, ayokong ma-distract sila. Kasi mga panahon na yan, pag may COVID ka, talagang lalayuan ka ng tao, di ba? Ayokong ganun ang magdating sa mga kapitbahay ng parents ko namin. So, I shut my mouth. Hindi ako nag-post ng ganyan. At ang mindset ko niyan, ipopost ko na lang pag magaling na airpot ko. May vlog to, pwede nyo akong panoorin. PM nyo. Nakapost yan sa page ko. Yan. Nakashare yan, pwede nyo tignan doon. Nandun yung vlog. So, because of our product na tulungan si Papa sa Ultra H2 at sa C24, kahit papaano, gumanda yung pakiramdam niya talaga. Hindi kahit papaano, actually, gumanda talaga pakiramdam niya because of the products. And ito yung mga panahon, 65 days siya dyan, lumaya siya. Ang nakakalungkot nito, lahat ng kasama niya, karamihan, sa ward is namatay because of COVID. And dalawa lang sila halos, bilang lang sila na hindi namatay doon, na gumaling. Galing, no? So, yun yung power din ng positive thinking. And sabi ko, it's easy to become positive when everything is okay. But the challenge is how to stay positive when everything is not okay. Di ba mamaya, onting lang, nagdadrama ka na sa buhay, onting ganito lang, nag-aano ka na. So, tawag dito?
Just stay positive. Ang pagiging positive mind, that's very powerful. Laki ng natutulong sa atin yan. Okay? Kaya makapag-transform ang utak, ang buhay ng tao, or kahit may sakit, mababago. Positive ka mag-isip. So next, use emoticons. To get your market, ito po yung ginagawa ko. Okay? So sa pagpo-posting, I use this. Okay, genres such as drama, comedy, and love story are big hits in TV entertainment, so with the digital entertainment as well. So pag ako po nagpa-post, hindi lang puro negosyo. Kasi pag puro ka posting ng negosyo, may times na pwedeng maumay ang prospect mo eh. May times na pwedeng maumay ang followers mo. Kaya dapat gagamitan mo nito ng heart, ng laugh, ng jokes. Ito na yan yung mga emoticon na yan. Yan yung parang ano ba tawag dito? Yung parang natin. For example, ito heart. Post ka ng love. Sino yung mga love mo? Love mo sa nanay mo, sa tatay mo, sa jowa mo, sa wife mo, sa husband mo, sa anak mo. Yan. Yung laughing jokes. Yung wow, di ba? Yung mga nakakagulat, nakakagimbal-gimbal, pero positive, di ba? Yung mga drama na nakaka-inspire, mga ganyan. So lalaruin mo dyan. It's all about your life. Kasi parang ang TV hindi naman siya kinakagat ng tao because of the advertisement eh. 'Di ba? Ang commercial doon kumikita ang TV, pero ang tao nanonood sa TV because of the drama, because of the palabas. Sila Cardo, mga probinsyano, doon nanonood ang tao, hindi naman sa advertisement eh. Ganon din sa negosyo. Some of our followers, some of our friends, minsan wala namang pakialam sa ipopost natin about our business. Minsan ang inaano nila kaya sila nakatingin sa iyo because of your life. So, yan, parang nasa TV na lang din tayo. So, parang ganun. Lalaruin mo. Okay, wag puro business ang posting. 'Di ba? Yan. So, ngayon, ito na ho. Okay, punta na tayo dito. Paano mag-post? Okay. Ano ba yung pagpo-post? Ito ho, ang yung normal pa. Uso pa to noon. Normal. Yung mga gathering, seminars. Ayan nakakamiss na to. Ayan, mga banding, yung big event, mga gimmicks, lifestyle. Ngayon wala na. Pero napalitan na ng Zoom. Kaya dapat mahilig tayo mag-post ng Zoom events. Lahat po tayo karamihan may mga kanya-kanyang Zoom events sa team. Tama ba? So every time may Zoom events, automatically, pag merong Zoom, dapat po-post na natin to sa timeline natin. Post it to our timeline. After the event. Kung maaari, kung gusto mo, ikaw yung maging bida sa Zoom, much better. Para makita ng prospect mo na may nangyayaring ginagawa kang negosyo. Parang ito yung sa field na nagka-gathering eh. Tapos makikita nila, ang dami umaattend. Magku-curious. Diba? Parang business update ang tawag dito. This is a business update. Okay? Post ka agad. Usually may mga in-edit naman ng team, di ba? Post mo after the event. Ano pa? The lifestyle. Dito na ba agad? Okay. Ito. Ito. We are in the flexing era. Nasa era tayo na nasa digital information. And ako, wala akong nakikitang hindi maganda dito. Ang ganda nga nito eh. Why? Kasi ang daming na-inspire. Diba? Ang daming na-inspire because of this people. Yung mga nagpapauso ng trend, nagpapauso ng wala tayong magagawa eh. Ang panahon natin yan, nasa flexing era talaga tayo. Remember, VA will send numbers. We're in the flexing era. At karamihan sa mga influencers, sa mga celebrity, ginagawa na yan. 'Di ba? Kung sila nga mga successful na, ginagawa nila yan. How much more tayo? 'Di ba? Ang nayayabangan lang naman dito, yung mayayabang din at yung mga walang maipagyabang. 'Di ba? So kung tayo, gagawin natin to inspire people. Okay? To inspire, nagayahin tayo at darating yung time, ito yung magiging buhay nila. Okay, so sabi ko nga itong mga influencer na to, kahit anong flex nila, kahit anong inspire nila, yes, maganda na inspire tayo kasi hindi naman kasi ang baba ng chance marating natin yung nararating nila eh. Tama, Manny Mayweather, gagagawa mo ba yan? Diba? At least kahit tayo,
Diba? Mang-inspire tayo, mag-flex tayo, darating yung time, yung mga ini-inspire natin, darating yung time, yung ganda ng buhay na nangyayari sa atin, magiging ganun kaganda yung buhay din nila. Oh, diba? So, ito yun. Lifestyle. Okay? So, show lifestyle. New normal. Actually, ngayon, medyo maluwag-luwag na, di ba? Hindi kagaya noon na medyo sobrang higpit talagang lockdown. Ito kasi ginawa ko pa itong lockdown. So, even ito, even ngayon, nakakalabas na tayo. Yes, pag kumain ka sa labas, post mo yan. Ano ba yung mga pwedeng pang lifestyle? Diba? Yung mga may negosyo ka na nag-online. That's a lifestyle kasi hindi lahat may negosyo. Si Coach Rafi, abangan nyo kasi yan ang papalit. Diba? So ano pa? Yung amount, yung income mo sa DTC mo, okay, pag kumita ka ng isang araw, post it. Masarap ang pagkain nyo sa bahay, post it, my day. Nag-withdraw ka, post it, my day. Flex! Diba? Post to inspire, not post to impress. Post to express, not to impress. Oh. Diba? Oh. Kasi hindi lahat ng tao ngayon is nakakaangat-angat because of the pandemic. So, it's our way para inspire sila. Show lifestyle. Marami maging ano ka, maging tawag dito, maging ano tayo, maging creative pagdating sa mga ano. Madaming bagay hindi lang naman hindi lang naman ganyan Pag umalis ka, 'di ba? Yung story mo na ginagawa mo everyday, nagninegosyo ka, simple way pwede mong gawin to show lifestyle. Diba? Ano pa? The new normal pandemic results. Ang ganda nito. Kahit hindi mo resulta ng mentor mo, resulta ng sister line mo, brother line mo, cross line mo, diba? Dapat nga hindi na cross line brother line. Di ganito tayo sa Project High. That's our brother line. Ako, ang sister line ko is ang Royals. Sister line. Ay, mga ganyan. Diba? So, twin line. So, result ng isa, result ng lahat. Tandaan mo yan. No man is an island. Kasi ako, hindi ko na mararating yung narating ko ngayon because of my sister lines, my brother lines. Diba? Yung mga kasama ko sa J-Lim Project, sa Project High. Diba? So, ganun. Magamit nyo yung result namin. Okay? I think maraming ang yung video ko sa TikTok. Nag-trending yon yung may hawak ako na Minay Day ko, tapos may nag-save nun. So, nag-trending siya sa TikTok. At nakakatuwa kasi naging Millionaires Club. Sabi, tawag dito, nagpapasalamat siya kasi sabi sa akin ng mentor niya, naging Millionaires Club, ang daming pay-in. Kasi nakita ko rin million views. I think, magto 2 million views yung video ko na yun sa TikTok na hindi ako yung nag-post. Na nag-grab lang ng iba. Pero nakakatuwa kasi nagamit niya yung result ko. And sabi nga, dapat matuwa ka, hindi ka mainis. Kasi mayroon ako naririnig pag ginagamit yung video, pag ginagamit yung picture, naiinis. Kasi picture niya daw yung ginagamit ng ganito. Sa akin okay lang. Why? Kasi tandaan natin, may karma naman . Diba? May nagbabayad sa taas ng ano. Kumbaga, pag may na-inspire ka because of your video, nakakatuwa. Why? Kasi hindi man ikaw yung kumita dyan, pero bayad ka kasi darating yung time, may mga blessing na darating sa'yo na unexpected. Tama? So, use use the result of your upline, use the result of your brother lines. Sa downline mo, kahit one day, basta may nakita kang result, i-post mo. I-my day mo. Tama? Ano pa? Business update ulit. Mga remittance. Remittances, ano pa? Packages. Yan. Post mo yan. Kasi update yan na mayroong nagtitiwala sa'yo. This is very basic na dapat ginagawa pa rin po talaga to. Okay? Even ako, ginagawa ko to lalo na kung may ako nag-claim, ginagawa ko pa rin siya. This is a business update. Even yung grupo nyo, for example, hindi man ikaw nag-claim, yung grupo mo yung nag-claim, mga upline mo yung nag-claim, i-post mo pa rin. Sa mga OFW po na nandito, pag meron kang pay-in, may pay-in yung mga nasa group nyo, pwede mong i-post yan. O lalo na kung ikaw yung may padala yung direct mo, sabihin mo sa mentor mo, mentor, pwede bang pakitag ako, pakilagay dyan yung pangalan ko.
Or pwede mag-selfie tayo. Tawagan mo yung mentor mo. Mentor, pwede ba pagkakuha mo ng pera, mag-selfie tayo, mag-video call tayo, tapos hawakan mo yung pera para may pang-post ako. Gawin mo yun. Diskarte yung kabayan, kapatid. Di ba? Para may pang-post ka, may pang-update ka. Hindi ba? Na kahit OFW ka, kaya mo pa rin makipagsabayan. Kailangan mo yan. Ano pa? Mga conversation. Virtual conversation and closed deal. Pag may na-close deal ka, i-post mo. Ito, may nagsabi to. Gusto ko mag-join sa business na to, ma'am. But need ko po guide nyo kasi hindi po talaga ako ganun kagaling at mahihain po ako. Sinagot natin, oo naman, hindi ka mag-isa dito. Madami makakatulong. So post mo to. Yung mga mag-join, i-post mo. Yung mga na-close deal mo, i-my day mo. Takpa mo lang yung pangalan. Para sa privacy ng tao. Okay? Ano pa? Yung magagandang conversation ako, up to now, ginagawa ko to. Pag may nag-chat sa akin ng mga members ko na may magandang balita, magandang result, pinapost ko. Even kung nag-umpisa ka, may mga nakausap kang prospect, may maganda kayong usapan ng mentor mo. Screenshot mo, i-post mo. That's way makakapang-inspire ka ng mga prospect mo. Ano pa? Ayan din, virtual conversation. May nag-pay-in sa'yo, ilang account. Screenshot mo, i-my day mo, i-post mo. Takpa mo lang yung name. So, yun. Ito. Actually, sa business, sige, mamaya na. Attraction marketing. Ito, this is very powerful. Andiyan pa po ba kayo? Yeah. This is very powerful attraction marketing. Ano to? Sa mga nag-uumpisa, pwede nyo po itong gawin. Okay. 9, 10. Yun. Sa mga nag-uumpisa, maganda nyo po itong gawin. Okay? Lalo na sa mga gusto magkaroon ng malupit na result. Always remember, our past, our present, and our future ay iisa yan. Nangyari na yan. In hiwa-hiwalay lang na oras. So we are predestined. Ibig sabihin, kung ano yung pinaniniwalaan mo sa sarili mo, kung ano yung nararamdaman mo, kasi kung nararamdaman mo magiging successful ka, ngayon pa lang mararamdaman mo yan eh. Ako noong mga panahon yung time na hindi pa ako kumikita ng maayos, mga panahon ng time na tipong may challenges tayo sa pagne-network, still excited ako. Still positive ako. Why? Kasi alam ko darating yung time magiging successful ako. Ramdam ko yun eh. Kahit ang laman lang ng bulsa ko, 20 pesos lang. Ramdam ko na magiging successful ako eh. Kaya hindi ako nahihiya mag-post ng mga ganito. Noong mga times na hindi pa po ako kumikita, nagpo-post na ako ng mga future na result ko. Nagpapapicture ako sa kotse. Pupunta kami sa kasa ng upline ko noon, nagpipicture ako, tapos sinasabi ko, inaayos ko yung caption, hindi ko sinasabing kotse ko na yon. Ang nilalagay ko sa caption, naalala ko na yung Honda Tucson. Sabi ko, excited much, salamat sa InGlobe, salamat sa Easy, kasi a few months from now, I will bring home this brand new car. Ganun yung mga caption ko. Okay, hindi ako nagsasabi na, salamat, nabili ko na to. Hindi ganon. Scammer ang dating mo. Dapat hindi ganon. Okay, i-claim mo lang siya na daratingin, bibili a few months from now, mga ganon. Kagaya nito, this is my home. And I'm declaring it, ngayon sinasabi ko sa inyo to, na ito yung isa sa mga, ganito yung gusto ko maging dream home ko. Yan, na nakapalibot sa akin mga puno nature, tapos may malaki akong balcony, may malaki akong garden, tapos may pool, may infinity. Dito kami magbabanding ng grupo ko. Every magpapapunta ako rito, manlalasing ako, mabubusog ako ng mga dami. Yung talaga yung goal ko. Diba? So this is my home. This is the home of my team. Diyan nakapark lahat ng kotse. Yan. So simulan natin to next year by 2022 and I'm so excited na matutupad na rin yung aking dream home. So ito pinost ko to I think last year. Yan, last year ko siya pinost. Sabi ko diyan, kinikilig ako, think empowered consumerism. Nakakatuwa kasi that time nung pinost ko to, nakakondo pa lang ako. So nakakatuwa kasi ngayon nasa bahay ko ngayon is 3rd floor na. Nakapalibot sa akin ay green. Diba? May aso ako, may parking ako na maganda. Ang ganda ng opisina ko. Masasabi ko na I'm happy what I have right now, and I'm happy, mas magiging happy pa ako sa once na tayo na tong mansion na to.
Kasi hindi lang ako magiging happy dito. Magiging happy lahat ng makakapunta dito. Mas may inspire. Diba? So, post ka na ganyan. Kasi ako, nag-post ako niyan. I know, yan talaga yung mangyayari. And post ka ng mga result. Post ka ng mga future travels mo. Post ka ng mga future... Wag future jowa, ha? Wag future jowa. Pwede rin. Pwede rin future jowa. Diba? Post mo si AJ Rabay. Diba? Ayan. Ano pa? Yun. Attraction marketing. Kasi ito uso to nung uso to nung field. Diba? Fake it until you make it. Ito si Don Bade. Ito yung gagawin natin. Hindi fake it. Fake it. Tia, fake it until you make it. Yan. Have faith. Have faith to your dreams. Have faith that one day you will live your best life. Kasi ako, I have faith eh. Noong mga panahon na hindi pa ako kumikita ng malaki, I have a big faith. Ramdam ko na magiging sobrang yaman ko. Nasabi ko, darating yung time na sobrang na-visualize ko na yung sarili ko na may sarili akong gym, tapos ang ganda ng katawan ko, may abs, tapos puro tato. Tapos sabi ko, grabe, tapos kumakanta ako para akong si JB. So, yun yung mga wildest dream ko noon. Diba? Na kahit pa paano, hindi pa man ganun nabuo, pero papunta na din doon. Diba? Unti. Diba? So, post it. Diba? Dapat sa utak pa lang tapos na. Diba? Dapat dito pa lang nag-aano na yan. Diba? Ang laki ng factor niya pag ginagawa natin yan. Kasi mas makakapag-attract ka ng mga prospect. Lalo na sa mga OFW, i-post mo yung future mong buhay pag nasa Pilipinas ka, kung anong gagawin mong lifestyle dito, saan ka magta-travel, diba? Salamat, easy. Kasi dahil sa'yo, makakapunta akong Boracay, salamat ganito. Dati ganun lang ako. Nagpo-post lang ako ng mga future travels ko. Pinopost ko lang yung Paris, France. Pinopost ko lang yung mga Europe trip, yung mga magagandang lugar. And dumating yung time na yung mga pinopost ko noon, nangyari na into reality. Diba? Influence marketing. Yan. So this is very basic. Very basic influence marketing. You influence people. Diba? You influence people and yan. Laganap na to sa IG, laganap na to sa ibang social media platform. Diba? So yan. Edit ka ng picture, edit ka ng ganito, and mag-ayos ka. Diba? Magpostura. Diba? Influence marketing yan eh. Yung mga selfie, alam nyo, given na yan eh. Diba? Kumbaga, mas nagte-trending pa ngayon mga selfie. Diba? Selfie dyan, selfie doon. This is very basic pero napaka-effective. Yung mga selfie, yung mga stolen shot, yan. So that's influence marketing. Lagyan mo lang ng malupit na caption, lagyan mo lang ng malupit na edit. Pasok na yan. Ano pa? Ito po, sa pagpo-post. Tip, pag pagpo-post po tayo sa FB, please lang, para kaaya-ayam tignan at mas maraming likes, focus on limited picture. Okay? Example, itong picture sa left. Kung makikita mo, 4 lang yung picture dyan. Yung isa focus sa isa lang, tapos the rest may kape, may pagkain, tapos yung kasama ko selfie. Ganon. Basic lang. Okay? Yung isa naman dito, isang picture lang. Kasi yun yung best eh. So isa lang. Pero bago ko makuha tong picture na to, alam nyo, nakailang take ako niyan. Okay? Nakailang inom ako niyan. Ganun. Hanggang nakuha ko yung perfect smile. Di ba? Wag po ganyan. Please lang, ha? Yung tipong iisang kuha lang naman, pero pare-pareho rin ho. Oh. Ay, hindi siya pasa sa standard. Medyo dapat maging mater arts tayo sa pagpo-post. Dapat medyo maayos-ayos. Okay? Wag ganyan. Alam niyo yung tipong kung ikaw si Astrel, okay, kung ikaw ay baby ang itsura mo, 'di ba? Baby ka. Okay lang mag-post ka kahit iba-ibang angulo eh. Pero pag iyan din naman, tapos anong sense na, 'di ba? Mas maganda isang picture na lang. Ito pa. Example din po. Ayan, 3 picture lang. May importante kasi, mafo-focus yung pinaka-gusto mo. Ako bago ako mag-post ng picture, ito ho
Pag ako po nagpo-post ako ng picture, bukod sa ini-edit ko yung ganda at linaw, tinitingnan ko lang din kung bagay yung mga ipopost ko. For example, pipili ako ng 5 picture. Kunyari may car achiever kami. Pipili ako ng mga 5 picture. Pag tinitignan ko na hindi magaganda, kasi 'di ba, pipili ka add picture 1, 2, 3, 4, 5. Pag nakita ko na parang ang pangit tignan, hindi naka-focus yung kotse, magtatanggal ako ng isa. 4, okay, shoot na to. Okay? So dapat nakaka-inspire yung itsura, tapos parang paano ko ba masabi? Basta makikita nyo, minsan nga pinagpapalit-palit ko yan eh. O uunahin ko yung picture na to. Tapos ito. Pag nakita ko na, parang hindi maganda, didelete ko lahat. Papalitan ko, uunahin ko naman iba. So tinitingnan ko, minsan nagpo-post ako, kaya ewan ko sa inyo kung iba nakikita yan, pag minsan nag-post ako na walang caption, tinignan ko muna kung maganda sa mata. Pag hindi maganda sa mata, delete. Tapos magre-reorganize ko, unahin ko muna itong picture na to, ito naman, yung selfie, yan. So pag nakita ko, okay, maganda sa pasado, okay, saka ko siya ipopost. Parang ganon. I hope, malinaw ba? Parang basta I hope naintindihan nyo yun. So pwede nyo reorganize kasi yung mga picture, depende kung saan mas maganda. May kasi yan eh, may art kasi yan eh. May art yan eh. Ano pa? Call to action. Okay, ano to? Lagyan nyo, every time nagpo-post po kayo, lagyan nyo share this to inspire someone or like our page. So parang nag-uutos ka or parang nagko-call to action ka na inuutusan mo yung mga kabasa niya na gawin to. Gawin nyo rin po yan pag nagpo-post kayo. Comment below. Saan bansa mo gusto pumunta? Di ba? Comment ganito. Yeah. Comment I'm next. Call to action tawag dyan. Kasi the more na maraming nagko-comment sa post mo, the more na mas maraming engagement, the more na mas lumalabas siya sa timeline or sa newsfeed. Mas maganda nga pag may nagko-comment sa ilalim, I suggest pag may nagko-comment, kausapin mo. Mas maganda ang gagawin yung thread, yung chat box, yung comment box, diyan kayo mag-uusap. Mas lumalabas siya sa newsfeed. Mas nagte-trending yun. Kaya papansinin nyo ito tip, papansinin nyo pag yung mga happy birthday, may mga anniversary, pansin nyo, yun yung nagte-trend. Marami siyang likes. Kasi nga, maraming bumabati. Lalo na pag may result, di ba? Congratulations, maraming bumabati. Congrats. Siya yung nagte-trend. Siya yung lagi niya nakita sa newsfeed. Kaya siya yung maraming likes. Kasi maraming nagko-comment. Tama. So, kahit wala namang okasyon, pwede naman dumami comment dyan eh. Diyan kayo mag-usap. Sa comment. Naintindihan po ba yan? Yan. Share your video to close group page. Yan. So, tip din yan. Advanced na to. Hindi naman advanced. This is very basic. Pero, share your video to close group pages. Yan. Sa mga group page, share nyo yung video nyo. So, some of the group page, may higpit na admin, some wala. Para mas mag-trend lang, makakuha ng ano. Yan. Ngayon, ito po. May nagtanong, ilang beses po ba dapat nagpo-post a day? Kung nag-uumpisa ka, at least 3, 5, the better. Every day. Okay? Kasi ibang market mo ng umaga, ibang market ng tanghali, ibang market ng gabi. May oras yan eh. Ako, bihira ako mag-post sa madaling araw. Kasi may market naman sa madaling araw, pero mas maraming likers sa bandang hapon. Ayan. Hapon, alas 5, alas 8. Ayan. Bandang mga alas 12, alauna, hindi na halos lahat gising kasi may prospect sa Pilipinas, may prospect sa ibang bansang tulog na. Ayan. So yun yung mga ano. Pero always remember, okay, sa pagpo-post din pala, bagdag ko lang po, sa pagpo-post ng business update, pwede nyo laruin yan. Okay, for example, everyday ang post mo sa business mo, 2. Tapos yung lifestyle mo, 1. O minsan pwede mo sa business update, minsan ang post mo sa business update, 1. Tapos yung lifestyle or yung about sa'yo, sa life mo, para kasi ang Facebook, para kang nagkukwento dyan eh. Para kang nagkukwento ng buhay mo dyan eh. Diba? Kumbaga, paano ka makaka-entertain din ng iba. So, eto na. Next na po tayo. After posting,
always remember na kahit masipag ka mag-post, ang pagpo-post po kasi it's an follow-up. Follow-up siya at the same time, nagpapataas ng value ng Facebook mo o ng profiling mo. It build trust. Yun po yung point. Kaya ka nagpo-post, nagbibuild ka ng trust, nagbibuild ka ng result. Yun ang posting. Nagpapakita ka, nagpapataas ka ng value. Okay? Ngayon, ang labanan kasi pa rin, ang pagpapapay-in pa rin, makukuha mo pa rin ang market. Tandaan po natin to ha. Kung gusto mo ng maraming pay-in, focus ka pa rin saan? Sa Messenger. Kasi nasa Messenger ang tunay na labanan. Nasa nilalatagan, sa dami ng ine-echo, sa dami ng nagiging guest mo sa Zoom, sa dami ng sinesendan mo ng presentation sa Messenger, sa dami ng ini-invite mo, sa dami ng vini-video call mo, sa dami ng kino-close deal mo, doon ka pa rin magkakaroon ng pay-in. Nandun ang sales. Kasi baka mamaya iba na masyado na nawili sa pagpa-profiling, di ba? Kasi hindi naman nag-i-invite, wala rin. Kahit masipag ka mag-profiling, di ba? Pero wala kang ini-invite, wala kang guest sa Zoom, wala kang sinisendan ng presentation, wala kang bini-video call, so wala ka pa rin close deal. You get the point? So nasa action pa rin ang labanan. It's on the hustle pa rin. Yan ang hustle eh. Yan ang hustle talaga. Nandiyan yung totoong labanan eh. Nasa Messenger. 'Di ba? Nandoon ang tunay na trabaho ng isang network marketer. Next. Yan. So, syempre dapat automatic masipag tayong mag-like, masipag tayong mag-share kung gusto nating nala-like din tayo. And iwasan ang mag-scene mode sa mga group chat. Kung merong message ang mentor, message ang partner sa group chat, iwasan ang scene mode, lagyan natin ng emoticon. Okay, para maganda kasi kumbaga nag-e-effort yung tao sa chat, so dapat nakikipag-engagement tayo. Okay? Ito dagdag. Pag may post ka, gusto marami na mag-comment, pwede kang magpa-comment sa group chat. For example, hello partner. Na-post mo na. Tapos, i-send mo sa group chat nyo. Pag sinend mo sa group chat, marami magko-comment dyan. Go for 15 heads. Sabihin mo, mga group, team, pa-comment naman dito sa direct ko. Push natin mag 15 heads. Yan na. Send mo na yung post mo. Always remember, connect to your mentor. Always connect to your mentor. Kasi ang mentor, yan ang nagpapa-shorten ng way to success. This is very important. Weekly meeting. Actually, patapos na ako. And sabi nga, if always at your best. Kung gagawin mo ang negosyo natin, do your best. Diba? Pag may kausap ka, make sure nagbigay ka na ng effort, have an extra effort, make sure i-close deal mo. Okay? Every time may presentation ka, give your best. Kasi yan yung magiging muscle memory mo eh. Pag hindi mo binibigay yung todo mo, pag hindi mo binibigay yung best mo, yan yung makakasanayan mo. Okay? Kaya kami po, yan yung ginagawa namin. Pag meron kami ginagawa, we make it a point na we always do our best. Sa paggising mo sa umaga, daily grind, pagkagising mo sa umaga, answer ka agad ng mga inquiries. Pag naka-boosting ka, answer ka ng inquiries, update ka agad sa group chat, gising ka na, good morning, post ka agad sa timeline. Tingnan mo, follow-up ka ng mga pay-ins, tingnan mo sa follow-up list mo, sino ba yung mga close deal mo, kamustahin mo na. Partner, kamusta ka? May good news ako sa'yo. May promo kami. Ganyan. Yung mga members mo na kailangan mong i-train, i-follow up mo na, kamustahin mo. Maghanap ka ng i-video call. Video call mo, downline mo, video call mo, mga prospect mo. As a network marketer, as an online marketer, hindi tayo mauubusan ng gagawin. Diba? Make yourself busy. Why?
make your best make yourself busy.